Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan. Attention po, i-share nyo po ang video na ito para po sa ating mga pamilya, lalong-lalo na yung mga naiiwan ng mga pamilya natin, ang mga senior citizen, mga anak at mga apo natin na nasa bahay lang dahil marami na po na biktima ang mga grupo na to o mga sindikato o mas kilala sa mga scammer. Yes po, lumilibot-libot po ang mga iba't ibang individual na mga scammer na ito sa iba't ibang mga lugar. Ang ginagawa po nila ngayon, pumupunta sila sa mga iba't ibang lugar at nagbabahay-bahay sila. Binibigyan nila ng 300 pesos, nag-o-offer sila ng 300 pesos kapalit po ng pagpicture po ng inyong mga ID. Yes po, may mga individual po na pupunta sa bahay, then mag-o-offer sila na magbibigay sila ng 300 pesos basta picturean po nila ang inyong mga ID. Marami na po na biktima. Ang nangyayari, kung saan ginagamit ang mga ID ng mga nabibiktima, nai-scam po ang mga nabibiktima. Kahit sa mga GCash nila, nakukuha nila, hindi nila alam kung paano dahil nga isa ito sa mga dahilan dahil nakuha po ang kanilang information. At isa pa, ginagamit din po ito sa pang-i-scam sa online at ginagamit po ang inyong mga ID. Kaya naman po, pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga senior citizen, yung mga naiiwan sa bahay sa mga anak nyo at mga apo. Dapat alam nyo po ang video na ito. Marami na po na biktima, pupunta po sila sa inyong bahay para mag-offer ng 300 pesos. Babayaran kayo, basta pipicturan po nila ang inyong ID at nagpapakilala sila na mga taga-gobyerno sila. So wag po natin gagawin ito ay guys. Okay, kapag sinasabi na hingi ng ID, wag na wag nyo pong ibibigay ang kahit anong impormasyon po at mga ID nyo sa mga tao na pupunta sa mga bahay-bahay nyo. Kapag may naka-experience po kayo ng ganito, pwede nyo pong i-report sa barangay. Dahil itong mga taong ito, mga sindikato, marami po sila. Lumilibot-libot po sa Luzon, Visayas, Mindanao at ang pinupuntirya po nila yung mga matatanda na naiiwan po sa mga bahay. Minsan, sinasabihan pa nila yung mga senior citizen na meron ka pa bang ibang ID dyan ng kapamilya mo. Pag 2 ID ang binigay mo o 3 ID ang binigay mo, tagti 300 pesos yan. Pero hindi nyo alam na nagagamit na pala sa kasamaan o pang-i-scam yung mga IDs nyo at mga informasyon nyo. Kaya naman mga kababayan ko, pakishare po ang video na ito at panoorin nyo po yung video na po na ilalagay ko po dito dahil ito po ang example sa mga ginagawa po nila na pang-i-scam. Panoorin nyo ang video na ito. Paulit po nung sinabi nyo, hindi ko naintindihan. Di sir, ano lang po, isang valid ID lang po kasi para ma-encode natin para mabigyan kita ng 300. Anong valid ID? Kahit anong valid ID sir, driver's license, yung mga ganun, mga SSS kung meron kang ganun, passport kung meron din ganun. At para saan? Paano bang gagawin dyan? Di sir, yung ID po kasi yun sir, i-encode namin sa system. Encode nyo sa Yes system? Po. Para ano lang po yun sir, sa ano lang po kasi namin yan for identification lang. Nanguha po kami ng identification ng tao. Tapos, i-encode po namin para mabigyan ka ng 300. Parang national ID lang po yun, sir. Bibigyan nyo ako 300, tapos anong gagawin nyo sa ID? Pipicturean mo? Opo, sir. I-encode namin para, syempre, para masabi sa system po doon namin para malaman nila na legit yung tao na kinukuha namin. Paano legit yung tao? Saan company ka ba? Sa government po ako, sir. National ID po, sir. National ID? Yes po. Hindi ba, ang alam ko, automatic, naka-encode na itong mga ID na to, kuya. Hindi sir, kasi marami po kasing tao nga hindi po nakapunta sa office. So ako, nagbahay-bahay po ako, sir. Dito sa probinsya namin? Opo, sa probinsya po, sir. Okay. Kasi ibang tao kasi dito, sir, hindi nila alam kung paano gagawin. So ako, gusto kong tumulong. So nautusan ako ng government sa office namin na magbahay-bahay. Individual po. Magbahay-bahay individual? Wala kang mga kasama? Wala po sir, kasi yung kasama ko, andun din po. Ako lang, bali ano ko sir, ruta ko yun dito sir. Okay. Hindi mo ba alam, sir, na yung mga ID na hinihingi mo ay mga sensitive documents yan? Hindi sir, safe naman po yun kasi naka-encrypt naman po sa system yun sir. Kami lang po nakakaalam na. Hindi. Sir, ang ano dyan, naka-encode na itong mga ID na to. Opo. Valid na to. Ba't i-encode mo to ulit? Si sir, pag kukuha po kasi yung national ID sir, kailangan po ng valid ID sir. Para for identification na po yun sir. Kaya nga, opo, manggulo mo, hindi mo ako maintindihan. Hindi sir, ang sinasabi ko, yung ID, anong gagawin sa ID? Sir, kailangan na po ng pruweba kasi yun na yung tao na yun, siya talaga yung kinausap ko. Para syempre makita ng tao na sa office
na legit yung tao na kinausap ko. Sir, ganito yan. Yung mga ID na hinihingi mo, Opo. naka-encode na nga yan. Bakit kailangan mo pang picturean at bigyan ako ng 300 para i-encode ulit? Siyempre sir, kasi ano po yun sir legit na tao po kasi kami sir. So ang gusto po kasi ng office, legit na tao yung mga kukunin ko para siyempre gusto ko namin tumulong. Paano legit? Paano tumulong? Eto sir, hindi na siya pumunta ng office, balik kami na lang po nagbahay-bahay. Hindi sir, kumbaga parang, ano yan, hindi ko magets yung, ano mo, yung sinasabi mo eh. O sige, bibigay ko sa'yo yung ID. Yes po. Tapos bibigyan mo 300. Tapos pipicturean mo. Picture lang po yun sir, hindi naman po namin kukunin yun sir eh. Kaya nga, kukunin mo. Saan mo gagamitin at pipicturean mo yung ID ko? National ID nga po sir, ulit-ulit po tayo sir. Nasa inyo naman po kung ibibigay niyo sir o hindi sir eh. Hindi na po kayo namimilit eh. Kaya nga, andun na nga tayo sa hindi ka namimilit. Pero, ang kinababahala ko, umiikot ka dito sa amin eh. Opo sir, ruta ko po kasi talaga to sir. Kaya dito sa kabila sir, tapos ko na rin po. Hindi bro, na po yung susunod. Hindi bro, may alam ako, hindi porket dito sa probinsya nakatira, malalamangan mo ko kaibigan. Kasi ganda yan kaibigan. Hindi, pakinggan mo ako kaibigan. Hindi naman po tayo nilalamangan sir. Kaibigan, ganito yan. Gusto lang po namin tumulong sir. Kaibigan, ganito yan. Yung sinasabi mo pipicturean yung ID ko, Opo, pwede nyo magamit sa sa pagre-register ng SIM card eh. Ay hindi po sir, hindi po Tapos, kami ganun sir. Or i-register nyo sa GCash. National ID po kami sir, ano pinagsasabi nyo sir? Hindi, alam ko na yan bro. Alam ko na yan, nangyari na sa kapitbahay ko yan. Eh di sir, kung nangyari sir, ibahin nyo kami sir. Paano kayo nagkaiba? Sir, kami sir, national ID po, government po kami sir eh. Makulit ka nga, yung intention mo sa sinasabi mo ay magkaiba. Sir, alam ko intention nyo. Sir, pinapaliwanag ko nga sa'yo sir, diba? Alam ko gagamitin nyo sa pagpaparegister ng SIM card eh. Masyadong advance yung pag-utak mo sir. Masyadong advance pag-iisip nyo sir. Anong advance? For safety ang inaano ko. Safety naman po yun sir, kukunin namin sir. Encrypted po yun yung sa system po namin sir. Ibig sabihin, kami lang po nakakalam mga information na kinuha namin sir. Hindi bro, taga saan ka ba? Diyan lang po sir sa kabilang bayan. Hindi ka taga rito bro. Di sir, taga dyan ako sir. Ako hindi. Ngayon lang ako nakapunta dito sir kasi ruta ko to sir eh. Hindi ka taga rito bro. Anong company mo? Sa government po sir, nangunguha lang po kasi kami ng ID sir. Anong company mo? Hindi sir, ano lang po kasi yun eh. Sa government po kasi kami sir. Saan sa government? Hindi pwedeng sabihin sir. Paano hindi pwedeng sabihin? Kinukuha nyo nga yung national ID lang kami sir. National ID lang kami. Nag-8 lang kami. Sige, national ID ka. Patingin ng ID mo. Hindi sir, ID nyo muna sir. Hindi, patingin ng ID mo na employed ka. Sir, yung ID na lang muna kailangan namin. Ba't dahil mong hinihingi sir? Hindi, yung identification mo para malaman ko na legit talaga yung sinasabi mo. Sir, ID lang kailangan namin sir. Sir, ba't tingnan nyo pa ng ID sir? Hindi ko pa patunayan na sa government po kami sir. Ito nga, bibigay ko nga sa yung ID ko. Pakita mo muna yung ID mo. Sir, ID lang kasi kailangan namin sir. Tsaka may 300 ka naman. Teka lang. Ilan na ba yung napunta mo ba dito? Marami na po sir. Tsaka sir, bakit ako kayo nagbibideo sir? Ano to? Kasi alam ko na yung yung intention mo bro. Para Kaya nga sa mga kababayan ko, kahit din po kami dito sa lugar namin, na-experience ko po rin po yan. May kumatok sa bahay ko, then tinatanong kung pwede daw po makita ang ID ko for verification daw, tsaka census daw. Ganun ang ginagawa nila. Pero huwag nyo pong gagawin yan kasi ang dinadahilan po minsan, nagsisensus daw sila sa mga bahay-bahay at titignan po nila yung ID, kunyari may nililista sila, pero pinipicturean na po nila ang inyong mga impormasyon. So, naranasan ko na rin po yan. So, please po, pakishare ang video na ito para maging aware po ang ating mga kababayan. For awareness po, kasi ang mga scammer ngayon, parang mga isang malaking sindikato na sila na gumagawa na ng mga iba't ibang paraan para makapanloko, makakuha ng pera at gamitin ang sarili nating identity para safe na safe sila. Okay? So, maraming salamat. Please pakishare po ang video na ito at i-comment mo na ang inyong mga reaction at itag nyo ang inyong mga kaibigan, pamilya, anak, lalong-lalo na ang inyong mga nanay, tatay, lolo't lola ng mga senior citizen para maging mas aware sila sa mga gantong bagong modus na naglilibot-libot sa iba't ibang parte ng ating bansa. Maraming salamat mo. It's me, Beans World. Hindi magsasawa na paalalahanan kayo sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Maraming salamat and God bless everyone.